Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ayan. At tunay po na isang karangalan at kagalakan na muli tayong makapagsama-sama upang sambahin at dakilaan ng ating Panginoon na si Jesucristo. At sa pagkakataon pong ito, maaari ko po panganyahan na lahat po tayo ay tumayo at tayo po ay magkaroon ng pansariling panalangin. Mula sa libro ng Epeso, Kabanata 1, versikulo 1 hanggang 4. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat ngayong araw na ito, Panginoon. At Panginoon, papasalamat kami, Panginoon, sa araw, Lord God, na binigyan niyo po sa amin ngayong araw na ito. Ikaw lamang ang nais naming sambahin, Panginoon. At wala na pong iba, Panginoon. At, buksan niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, naway may lapit namin ang aming sarili sa inyo, Panginoon. At ikaw lamang ang maging focus namin ngayon, Panginoon, sa aming mga isipan, Panginoon. Ilayo niyo po muna, Panginoon, ang mga problema at mga suliranin, Panginoon, na aming kinaharap. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang nakakatataas sa aming mga problema, Panginoon. Panginoon, ingatan niyo po ang mga papunta pa lamang dito, Panginoon. At naway may-remind sila, Panginoon, na kayo lamang po, Panginoon, ang dapat unahin ngayong araw nito, Panginoon. At, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pangunahan niyo po kami sa aming gawain, Panginoon, ngayong araw na ito. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. May papurihan at ang Anak at ang Espiritu, gaya ng sa pasimula, ngayon at magpakailanman.
maaari po muna tayong umupo. Sa pagkakataon po ito ay dadako po tayo sa ating pag-aawitan. Sa gitna ng lahat ng ating pinagdadaanan sa patuloy na pananaranasan sa ating buhay ay nanatiling tapat at kamangha-mangha ang kanyang pag-ibig at kabutihan. Sabay-sabay na po nating awitin ang kantang Kamangha-mangha. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ang pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo na lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa intak na papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuring sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig ng paslangit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig ng paslangit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ang pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo na lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak na papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuring sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay nagagalak sa indak na papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuring sa'yo. Everybody sing! Kamangha-manghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig lampas langit, kaming minahal mong lubos. Aming itatanghal,
pangalan mo. Kamangha-mangha pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Hindi ka dapat pagpapalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatangal pangalan mo, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa ating ikalawang awitin, hayaan natin ang ating pagsamba ay maging tugon ng puso. Isang malalim na pagkilala at pasasalamat sa kanyang pangalan, higit sa lahat ng mga ngalan. Si Jesus ang ating tagapagligtas, ang ating tanging daan, katotohanan at buhay. Ako'y sasamba, aawitan ka. Ikaw, Jesus, ang tanging pag-asa. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwalhatian ay sa iyo. Diyos, dakila ka, kahanga-hanga ka talaga. Tunay na ligaya sa'yo lang nadama. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwalhatian ay sa iyo. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwalhatian ay sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko,
Ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kamalatian ay sa'yo. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Papasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na inahandog namin ang aming awitin para lamang sa inyo, Panginoon. Ikaw lamang ang nais namin dakilain, Panginoon. Luwalhatiin, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang nagde-deserve ng ganitong kind of worship and praise, Panginoon, galing sa aming puso, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming handog na awitin namin para naman sa inyo, Panginoon. Ito lang mo ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At tayo po ay sama-samang patuloy sumamba sa pananalangin sa oras na ito. At tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na lubos ang aming kagalakan at kasiyahan na ang pagsamba namin ay sa inyo at sa inyo lamang dahil kayo ang aming Diyos. Nagtubos sa amin sa aming mga kasalanan. Kayo ang aming Diyos na kumilos sa aming Panginoon. Sa gitna ng aming kalagayan, Panginoon, na ni isa sa amin, Panginoon, hinanap namin kayo at minahal namin kayo, Panginoon. But ganon ang iyong lawak ng iyong pag-ibig at habag, Panginoon. Kaya inabot kami, Panginoon, nito. At ngayon, naranasan namin lahat ng mga pagpapalang ito. Ang lahat ng mga pagkilos sa aming buhay na patuloy niyong binabago, Panginoon. Nakatulad ng iyong isang anak, Panginoon, na si Kristo. Kaya, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na patuloy na naging gabay namin at kumikilos sa aming buhay. Kaya, Panginoon, muli, hindi lang kaligtasan ang binigay niyo sa amin, ba't ganoon din, Panginoon, na inilagay niyo kami sa simbahan na to, na patuloy kaming tumatawag sa inyo at nagpapakumbaba, Panginoon, ng aming lokal na simbahan ngayon na First Baptist Christian Fellowship, Panginoon, ay patuloy na tatawag sa ulo ng aming simbahan. Na hinihiling namin ang paggabay at pangunguna sa aming simbahan, Panginoon, sa gitna ng mga challenges sa buhay na ito, patuloy patagin at palakasin, Panginoon. Sa gitna man, Panginoon, na mundong to ay pasama ng pasama, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na lumakad, Panginoon, sa karunungan, Panginoon, as we redeem our time, Panginoon. Gamitin ang oras na ito, Panginoon, para sa inyo. Patawarin niyo kami sa mga pagkakataon, Panginoon, na may pagkukulang kami na hagawa sa inyo at pagkakasala, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy po namin hinihiling sa inyo na kayo ang aming Diyos na maungun at maggabay, Panginoon, sa aming simbahan, na patuloy ay yung salita ay patuloy aming saliksikin at pag-aralin, Panginoon. Aralin, Panginoon, at hindi kami malinglang, Panginoon, na mundo to. We are praying po, Lord, for your guidance, Lord, na patuloy namin paghawakan ang iyong katotohanan ng mga salita sa aming buhay, Panginoon. Nahanda namin, Lord, na ipagtanggol, Panginoon. At ganoon din na hindi kami malinglang, Lord, sa maling katuruan, Panginoon. By the guide of your Holy Spirit, Panginoon, hangarin namin lumago sa inyo. Hangarin namin ang lumago sa inyo, Panginoon, at pagkakilala sa inyo.
At mamuhay kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu, ang patuloy na naggagabit na umuna sa amin. Hindi ang aming laman, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, ng pakumbaba sa iyong harapan. Tulungan niyo rin po kami na ang bawat pamilya ng simbahan na to ay patuloy patagid, palakasin, Panginoon. Dahil doon magkisiwala ang isang matibay na simbahan, Panginoon, ay maghisiwala sa loob ng pamilya, Panginoon. Patuloy na ang bawat leader ng tahanan, Lord, ay paghahawakan na iyong salita at itinuturo, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. Tulungan niyo rin po nawa ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman. Sa gitna ngayon na ang panahon namin ay pabago-bago, Panginoon. Minsan umiinit, paminsan umuulan, Panginoon. But Lord, alam namin na kayo rin po aming Diyos na mag-gustay ng aming kalusugan. Magbibigay ng kagalingan, Panginoon, sa mga karamdaman namin. Alam namin na kayo rin po magbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Especially kay Ate Cecil na patuloy palakasin patagin. At ganoon din na maging maayos sa kanyang mga follow-up, check-up. Kay Brother Loloy na patuloy kayo magbigay ng kagalingan sa kanya na matanggal ng bara sa puso niya. At ganoon din complete recovery para kay Ate Banji. Kay Dabdab din, Panginoon, na maging maayos sa kanyang mga check-up, Panginoon. Ang kanyang mga resulta ng kanyang check-up, Lord. Sa iyong biyaya, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang provision. Gabay sa pagpunta na sa PJ nila Ate Marisa, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, ay patuloy kayo, Lord, magbigay din kagalingan sa akin, Panginoon. Sa gitna naman, Panginoon, ng mga nangyayari ng mga karamdaman na to, nakikita namin, Panginoon, may mabuti kayong Diyos na magbibigay ng kagalingan. Salamat din, Panginoon, na pinagkakatiwala rin po namin sa inyo ang bawat ministeryo ng aming simbahan, mula sa mga naglilingkod sa inyo, mula sa praise and worship team, mula sa mga ginagamit nyo ng mga tagapagturo, Panginoon. Ganun din sa mga finance team, Panginoon. Kaya to bless us, Lord, and help us, Lord, to do our part, Lord, sa aming simbahan. Makita nyo kami nagtatapat sa inyo, naglilingkod, ginagawa ito para sa inyo. Para hularatiin kayo at i-honor kayo, Panginoon. At tulungan nyo kami sa lahat ng mga pangailangan po namin, especially ngayon, matapos namin yung kisame, Panginoon, sa mezzanine. At nawa sa paggawa mamaya, pagpalaan nyo ng kalakasan, Panginoon, ang ginagamit yung mga tao, Panginoon. Salamat sa buhay niyo kaya Jong, ni Eloy, at ganoon din kaya Roy, Panginoon, na ginagamit nyo, Lord, para sa pagpapaayos ng aming kisame na sa mezzanine, Panginoon. At matapos sa iyong biyaya, Panginoon, at nawa sa susunod namin proyekto ngayon na pagpapakabit ng aircon, Panginoon. Sa gitna man, Panginoon, mainit ang aming bahay-sambahan ngayon, Lord, nawa, Panginoon, ganoon din ang aming pagsamba sa inyo at ang aming paglilingkod sa inyo. Ganoon din, tulungan niyo rin po ang mga gawang ginagamit niyo, Lord, sa lugar ng Kabuko, si Pastor Gary, especially ngayon, kasama namin ngayon si Pastor Gary ngayon, na pagpalaan niyo kailang pagsamba mamayang hapon, Panginoon, ang gawa nila. At ganoon din sa kailang nalalapit na anibersaryo sa darating na Setyembre, Panginoon. Ganoon din sa pangunan ni Brother Dan sa lugar ng IBF. Patuloy yung pagpalaan ng gawain sa IBF, Panginoon, at nawa ay patuloy patagit palakasin ang aking mga kapatiran sa lugar ng Fairview. Ganoon din sa karandaman din po, Panginoon, ni Hashem, Lord, sa pamamaga ng kanyang ngipin, Lord, sa kanyang ngipin, Panginoon, we pray for your healing and your strength for him, Panginoon. Even though hindi namin siya nakasama ngayon dito sa DASPA, ay tulungan niyo patuloy siya at kayo patuloy bigay sa kanya ng kalakasan. Ingatan niyo rin po ang aming pastor, si Pastor Oji, sa pagpapaayos, Panginoon, ng Christ Mission Center. Lord, continue to provide their needs, Panginoon, at matapos na po ang building, Panginoon, doon, at pagpalaan niyo po sa 10 estudyante na mag-aaral, Panginoon, at maglilingkod sa inyo. At patuloy yung Lord, tulungan ang Christ Mission Center na makapag-start, Panginoon, sa darating na August, Panginoon. And we are praying po, Lord, for your guidance din, Panginoon, sa aming bansa, sa gitna ng masamang panahon, Lord. We are praying for your protection, your guidance, Panginoon, sa gitna ng magtaas ng mga bilihin dahil sa mga kaguluhan na nangyayari, Panginoon. We are praying po, Lord, for every Christian, Lord, to help us, Lord, to have peace, Lord, dahil alam namin ang lahat ng ito ay naaayon sa iyong kalooban. Dahil this is your will, Lord, dahil sa iyong pagbabalik, Panginoon. At nawa, Lord, tulungan niyo kami bansa sa bawat batas na sinusulong, sa bawat leader po namin, Lord. Tulungan niyo po ang mga batas na sinusulong na ilayo niyo po, Lord, ang aming bansa sa immoralidad, Panginoon. At ganoon din aming leader, si Bongbong Marcos, patuloy ingatan
gabayan ang kanyang pangunguna sa aming bansa, mula ang mga kabinete niya, mula sa mga leaders po namin, mula sa mababa at mataas, Panginoon. We pray for your guidance for them, your strength for them, Lord. At tulungan niyo po, Lord, sila magkaroon ng pagkakaisa. At patuloy na tulungan kami mga kababayan na Pilipino, Panginoon. Especially ngayon sa nangyayari, Lord, na mga kaguluhan ngayon, ng mga OFW namin, ingatan niyo po sila. And salamat din, Panginoon, na alam namin na kayo rin po ang magtutulong din po sa aming bansa na magbukas ng oportunidad, Panginoon, na magkaroon ng hanap buhay ang mga kababayan ko na walang hanap buhay, Panginoon. Maraming salamat po at pinagkakatiwala ko po sa inyo ang mga panalangin na to sa iyong makapangyarihang kamay. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko po ang bawat sa tumayo as I sing our response song. Pwede po tayo mo po. So, sa oras na to, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon na muli tayong makikinig ng pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon at muli natin makakasama ang ating mensero ngayon sa umagang ito. So, tawagin po natin ang ating mensero na si Pastor Gary. Good morning! So, medyo yung ating trainee na si Brother Hitchem ay hindi nakaligtas po sa pamamaga ng kanyang ngipin na siya sana po ang mag-speak ngayong umaga. And I would like also to praise and thank the Lord doon sa kanyang mga itinuro sa atin at ating nai-apply sa mga panahon na kailangan po nating isabuhay yung mga natutunan na yon, gaya po ng pagiging adjustable sa ating pong mga nararanasan ng mga challenges sa ministry. So, purihin ang Panginoon na bagamat medyo hindi na ganun kahaba ang panahon para mapunuan yung pagkawala ng nakaschedule na speaker, pero talagang yung biyaya ng Panginoon ay doon sumasagana sa mga pagkakataon na doon ay hinahamon po tayo na ating pong isabuhay yung mga itinuro sa atin, gaya po ng pagiging handa at ng pagiging adjustable. So, in the line of our theme or topic about loving God in our family, so patuloy po na ating pag-aaralan ang patungkol po sa pamilya. At this time, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga talata mula po sa aklat ng mga taga-Ephesians o Efeso, dito po sa chapter 6, verses 1 to 4. So babasahin ko po ang mga verses na ito at pakisundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Ephesians chapter 6, verses 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long
in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. May the Lord bless the reading of His Word. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sandali muna ang manalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong patuloy na pagkilos at paggawa sa mga gawain na iyo pong ipinagkatiwala sa amin Panginoon. Sa gitna po Panginoon ng mga hamon, sa gitna po Panginoon ng mga pabago-bagong mga tawag ng pagkakataon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na nariyan ka, Panginoon, at tinutulungan po kami na maipagpatuloy ang mga gawain na iyo pong ipinagkatiwala sa amin, O Diyos. Salamat din po sa kalayaan na meron po kami upang patuloy na makapagsama-sama sa pag-aaral ng iyong mga salita. Nang sa ganun, Panginoon, patuloy po kaming lumago, patuloy po kaming lumalim sa mga katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. At upang na sa ganun, O Diyos, sa anumang pong mga hamon sa aming pong pananampalataya, ay matibay po kaming makakatayo sa aming pong paninindigan sa mga katotohanan ng iyong mga salita na iyo pong inihahayag sa aming Panginoon. Gaya po ng iyo pong muling inihanda ng mga katotohanan sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita sa oras na ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang oras na ito. Pagpalain mo nawa ang bawat isa at ikaw nawa ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. So ang katotohanan po sa kahalagahan ng pamilya ay hindi po natin maipagkakaila that the family is still the foundation unit of society. In fact, no church, no community, or nation is any stronger than the families that make it up. So the family is the small unit of the nation, of the community, of the nation. Kung mahina po ang pamilya, ay mga ngahulugan din po ito ng pagiging mahina ng isang bayan, ng isang bansa. So kaya unang-una sa lahat, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng mga katuruan kung papaano pong mapalago, kung papaano pong mapatibay at mapatatag ang pamilyang Kristiyano na unang-una sa lahat, ang siyang dapat ay maging pangunahin na magpapakita po ng matatag na pagsasama-sama bilang pamilya. At sa umaga pong ito, atin pong pag-aaralan ang mensahe na may pamagat, Growing Up Together. Growing Up Together. So in our text, dito makikita po natin that Apostle Paul gave lessons for the family nang sa ganun po ay patuloy na lumago ang bawat isa bilang Kristiyanong pamilya at magkaroon po ng buhay na patutuo sa ating komunidad at sa bansa na ating kinabibilangan. Growing up together. So, growing up together because of two lessons na ating pong pag-aaralan dito. At una, ito po yung there is a message for the learners. So, Apostle Paul teaching here lessons for the growth of the family, of growing up together as family. So first, ito po yung pagpapatibay, pagpapalago, una, sa
mga nag-aaral sa buhay at particularly yung mga anak. So gaya po ng nabanggit dyan sa verses 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. So, that's the message for the learners, as to conform the will of the Lord for the Christian family to grow together. So first, on the part of the children, so there is a message for the learners. And this message, first, it is a clear word. There is no vague in the statements that Apostle Paul mentioned in these verses. So it is a clear word. Gaya po ng pagkabanggit po dyan, that children, obey your parents in the Lord, for this is right. So there is no more any, kumbaga yung pag-elaborate ng napakahaba upang maintindihan ng isang mananampalataya, gaya po ng mga kabataan, ang mensahe po na ito. So it is a clear word. And this clear word, as the message for the learners or for the children, it speaks about child's actions. It speaks about child's actions. So hindi lamang po ito simple na instruction, it needs to be acted, o dapat ito po ay isagawa. So sabi po ng Harper's Bible Dictionary, kung atin pong mapapansin dyan yung word na obey. So the word obey, this word means to submit, to comply with, to heed, to follow directions and instructions. It can literally mean to hear under. It is a command and not a suggestion. It is a command and not a suggestion. Mahalaga pong diin o ano po yun, pagbibigay diin sa atin tungkol sa mood ng nabanggit na ito, yung utos na sumunod sa mga magulang. So gaya po ng nabanggit dyan ng Harper's Bible Dictionary, it is a command and not a suggestion. Meaning, when the Word of God commanded the children to obey, so failure to obey this command, it means sinning against God. Sinning against God. But sometimes, ang mga kabataan po ngayon, kapag ka narinig na nagkakasala sila sa Panginoon sa magitan ng hindi pagsunod sa utos na ito, parang hindi na sila ganoon nakakaramdam ng takot. Wala na sa kanila ang pagkatakot. But then, as believers, yung takot po na yun ay dapat maranasan o maramdaman ng isang anak na binigyan ng kautusan na sumunod sa magulang. So it speaks about child's actions. Therefore, children are expected to obey this command. To obey this command. Then secondly, it speaks about child's attitude. It speaks about child's attitude. So again, according to Harper's Bible Dictionary,
Yung word naman po dito na honor your father and mother means to respect, to revere, to hold in high regard, to fix the value. So this speaks about a child's attitude toward what his parents tell him to do. So kaya, ang tanong mga kabataan, mga anak, so sa bawat utos ng magulang bilang mga anak, ano po ang inyong tugon o ang inyong respond? So let us remember that when we say, honor your father and your mother, it means to respect them, to revere them, to hold in high regard them, to fix the value, because this speaks about your attitude toward what your parents tell you to do. So as Christians, young people, you must honor your father and your mother. Maybe many youth inside the church today are being influenced kung ano pong kultura na meron tayo sa panahon po natin ngayon. So tayo po ay nagaya na sa ibang bansa, gaya ng United States, na sobrang naging independent ang mga kabataan to the point na hindi na po nila kinoconsider, hindi na po nila ginagalang at pinapakinggan ang kanilang mga magulang. But then, do not forget, young people, as believers, you are different from the young people in this world. You are Christians. You are believers. You are children of God, and as children of God, that being given the command to obey your parents and to honor your father and mother, that's the expectations that you have from the Lord, and even from the parents, Christian parents. Then, this message for the learner, aside from it is a clear word, secondly, it is a conditional word. It is a conditional word. So, sabi diyan sa verse 2, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. With a promise. And then in verse 3, that it may go well with you and that you may live long in the land. So it is a conditional word. And then, thirdly, it is a clarifying word. It is a clarifying word. So Apostle Paul clearly state here with clarification na sabi niya dito, once na ang isang anak ay kanyang igalang ang kanyang ama at ina bilang utos ng Diyos, at ito po ay may kasamang pangako. And then in verse 3, sabi diyan, when children obey this command, it may go well with them, and that they may live long. That they may live long. So it is a clarifying word. And number 4, and last, it is a challenging word. It is a challenging word. It serves as a challenge to every children or to every child.
yung challenge na sundin ang utos ng Diyos, na sundin ang magulang, igalang ang kanilang ama at ina. Again and again, bear in your mind and in your heart, young people, Christian young people, that you are not in this world. You are believers. You are children of God. And as children of God, our family is different from the family of this world. So as children, you should obey your parents. You should honor your father and your mother. So it is a challenging word. And then the second lesson that Apostle Paul is teaching here for the family. So secondly, there is a word for the leaders. After giving the message for the learners, and verse 4, makita naman po natin dyan that Apostle Paul gave a word for the leaders. Leaders because even though ang ginamit po dito ay yung ama, but then the father here represent of both parents together with the wife. So, yung utos po na ito o yung salita po na ito para sa magulang, nasabi dyan sa verse 4, Father, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So let us understand the background of this word for the leaders of Apostle Paul. So during the time of the Roman Empire, so sa kultura po ng mga Romano, ang mga ama sila po ang merong kapangyarihan sa kanilang pamilya. And this authority ay humahantong po sa punto na yung kanilang mga anak ay maaari po nilang ibenta. Maaari po nilang gawin ang anuma pong nais nilang gawin. And sad to say, during that time, yung mga Roman fathers ay napaka-abusive po sa kanilang authority over their children. So kaya mahigpit po dyan na binanggit ni Apostle Paul yung mga salita para sa mga leader ng sambahayan. Father, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kung maalala po ninyo o kung nabasa po ninyo yung isa pong statement, Roman statement, na siya po ay sumulat at binanggit niya po sa kanyang sinulat na aklat, si Seneca, during the time of Roman Empire, sabi niya, we slaughter a fierce ox, we strangle a mad dog, we plunge a knife into the sick cow. And then sabi niya, children, both weak or deformed, we drown. Kanila pong nilulunod, tinatapon sa tubig upang malunod ang kanilang mga anak na kung saan ay mahina o kaya yung na-deform. Kung napanood nyo po yung 300, yung si King Leonidas, so kung napansin nyo po doon sa isang eksena na meron pong isang tao na nais siya pong sumama sa mga sundalo ni King Leonidas.
pero siya po ay nireject ni King Leonidas dahil po sa kanyang stature na kung saan ay deform po ang kanyang katawan. So nagkaroon po ng hinanakit yung tao na yon, kung kaya't siya po ay umanib doon sa kaaway nila King Leonidas. So yung account po na yon sa isang movie ay may katotohanan po sa kultura ng mga Romans, ng mga Romano. Ganyan po ang kultura ng mga Romano. So kaya ganun po kahigpit ang sinabi rito ni Apostle Paul sa mga tatay, sa mga magulang. Nasabi niya yan sa verse 4, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." So, this word for the leaders, una, it is a cautioning word. It is a cautioning word. So sabi po dyan sa unang bahagi ng verse 4, "Father, do not provoke your children." So there is a prohibition to the fathers pagdating po sa kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Now, in this cautioning word of Apostle Paul in his word for the leaders, for the parents, particularly for the fathers, so there are ways on how not to provoke a child to wrath. So, ito po ay practical suggestions that coming from this word of Apostle Paul for the fathers. Nasabi diyan, "Do not provoke your children." So, ito po ay mga prohibition. At prohibition po ito on how to not provoke a child to wrath. So, yung una po dito na paraan upang wag i-provoke ang mga anak. So, una, do not speak to your children in a harsh, degrading, and disrespectful way. So gaya po ng binanggit ng Proverbs chapter 15 verse 1 at sa Ephesians at sa Proverbs chapter 4 or chapter 12 and sa Colossians chapter 4. So in this way, the parents will not provoke their children into anger by not speaking to their children in a harsh way, in a degrading or disrespectful way. Then second way, to not provoke a child to wrath. Do not refuse to listen to your children. Sometimes pagka medyo nagtataasan na ang blood pressure ng mga magulang minsan dahil sa napasobra na sa kain. Pagka minsan merong hinihingi ang anak o kaya merong dinadaing ang anak, particularly pagdating po sa kanilang pag-aaral. Pagkatapos sa taon na talagang naubos na yung sweldo ng father. So minsan idadaan na lang po sa galit at hindi iniintindi ang anak. But then sa ganun pong ginagawa minsan ng isang ama, ng isang magulang, nandun po yung pagpo-provoke sa mga anak upang magalit, upang magtanim ng sama ng loob. So kung ibabalik po natin sa context, so yung mga father po na ito, being part of the Roman Empire, ay nasa kanila po ang kultura na kung saan
andun po yung kanilang paggamit ng kanilang authority over their children, na kung saan ay andun yung pag-abuse ng authority na ito over their children. And so, ang nangyayari sa mga bata po na ito na nakakaranas ng over use of authority of their father, particularly kapag sila naman po ang nagkaroon ng pamilya, ay kanila din po itong ginagawa sa kanila ding mga anak. So, yun po yung karaniwan na nagiging chain effect ng ganitong uri ng pagtrato sa anak. But then there are ways on how not to provoke a child to wrath, particularly for the Christian fathers, for the Christian parents. At yung pangatlo po, do not discipline your children inconsistently. That's according to Malachi 3:8, and sa Matthew chapter 5 verse 37, and Matthew 23, and sa Proverbs chapter 13. So yung tipong ngayon ay mahigpit ka, kinabukasan dahil maganda ang ang mood mo, kahit hindi tama ang ginagawa ng anak mo, sige lang anak, ituloy mo lang. Di ba? Yung inconsistency ng ganong uri ng pagdidisiplina ng mga magulang. And then yung pang-apat po na paraan upang wag i-provoke ang mga anak sa galit. Do not over-discipline your children. So over-discipline, we mean yung pag-abuse ng authority ng isang ama. Naalala ko yung tatay ko nung yung pinsan ko at yung kuya ko ay naglaro sila at nasagi nila yung gamit, yung I think mga plato at nahulog sa sahig at nabasag. So sa sobrang galit ng tatay ko, yung dapat ay tamang pag-apply ng disiplina, minsan pinapalo ang mga anak out of rage dahil sa sobrang galit. At nung nangyari yun sa tatay ko, dahil po sa nakabase sa kanyang init ng ulo, ang kanyang pong pagpalo doon sa pinsan ko at sa kuya ko, yung kahoy na kanyang nakuha ay meron palang nakausling pako na nung pinalo niya sa kuya ko ay bumaon. So yan po yung minsan tumatatak sa isip ng isang bata sa kanyang paglaki. Yung tatay ko, hindi ko makalimutan na pinalo ako ng kahoy na may nakausling pako at tumusok sa akin. So naging resentment ng isang bata hanggang sa kanyang paglaki, yung experience na yon dahil sa isang magulang na hindi tama ang motivation sa kanya pong pagsasagawa ng disiplina sa kanyang mga anak. Then number 5, the fifth way on how to not provoke a child to wrath. Do not under-discipline your children. Do not under-discipline your children. Or yung lack of discipline ng isang magulang din sa isang anak. So sometimes, alam pa ba natin na doon sa hindi talaga pag-a-apply ng tamang disiplina, yung saktong disiplina, at sometimes yung kakulangan ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanilang mga anak ay nagiging daan din po upang ang isang anak ay
magkaroon po ng hinanakit sa ama. Minsan yung ano no, yung pagbibigay ng disiplina sa anak o pagtuturo ng disiplina sa anak upang mag-aral ng mabuti dahil sa kakulangan ng pagdidisiplina ng magulang minsan kapag ka hindi nakatapos ang anak, nagsasabi sa magulang, kasi si tatay, hindi ako tinulungan, hindi ako tinuruan na mag-aral ng mabuti. Kaya eto ngayon, kailangan kong magtrabaho sa construction. So may mga anak minsan na dahil po sa kakulangan ng pagbibigay sa kanila ng disiplina ng kanilang magulang, yun po ang nagiging dahilan ng kanila pong sama ng loob sa kanilang magulang. So do not under-discipline your children. And then, number 6, do not do a constant fault-finding and punishment without praise and reward. So ito po yung isa sa mga pagkakamali o mali sa isang magulang. Yung lagi na lang tinitingnan kung ano yung mali na nagagawa ng mga anak at hindi nabibigyan ng papuri kapag gumawa ng mabuti ang mga anak o kaya ng reward as to show their appreciation doon sa magandang ginawa ng kanilang mga anak. So do not do a constant fault-finding and punishment without praise and reward. Number 7, do not physically abuse your children. Do not physically abuse your children. So ito po yung minsan, dala ng kahirapan. Hindi maiwasan ng maraming pamilya, lalo na sa atin dito sa Pilipinas, na talagang sa murang edad ng mga anak minsan, ay pinipilit ng mga magulang na magbanat na ng buto ang kanilang mga anak. At sa ganung kaaga na pagtatrabaho, kung kaya't hindi na nakapag-aral ang isang bata, ay nagiging daan din po upang sumama ang loob ng isang anak. So, hindi minsan napapansin ng ibang magulang na kanilang inabuso physically ang kanilang mga anak. And then pagdating sa mga babaeng anak, yung nakakalungkot po na abuse physically, ay yung meron pong mga kaso na yung anak ay inabuse. At yun po ang nagiging daan upang hanggang sa paglaki ng isang bata, ng isang anak, ay merong sama ng loob o merong galit sa kanilang magulang. Then, number 8, and last way on how to not provoke a child to wrath, do not refuse to humble yourself and ask your child's forgiveness. So, ito ang mahirap minsang gawin sa isang ama, sa isang magulang. Yung magpakumbaba sa kanilang anak doon sa kanilang mga pagkukulang at pagkakamali ng kanila pong pagbibigay ng gabay, ng disiplina sa kanilang mga anak. But then, as Christian parents, do not refuse to humble yourself and ask your child's forgiveness. So ang isang anak na makita ang kanyang magulang na marunong magpapakumbaba ay lalong nagbibigay ng mataas na respeto at paggalang sa kanyang ama o sa kanyang ina o sa kanilang magulang. So these are the ways on how not to provoke a child to wrath for a Christian parent. And then,
Pangalawa po sa word for the leaders that Apostle Paul gave to the fathers in this passage. It is a counseling word. It is a counseling word. So sabi po dyan, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So it is a counseling word. So ano po yung counsel na ito? Mula kay Apostle Paul para po sa mga magulang, particularly sa mga ama, upang sama-sama na lumago ang mga anak at ang mga magulang, ang mga anak sa pagsunod sa kanilang magulang, ang mga magulang sa kanila pong pagpapalaki, sa kanilang paggabay, sa kanilang mga anak. So, una po na uri ng counseling word po na ito, parents are to enrich their children. Parents are to enrich their children. And doon po sa MacArthur Study Bible, yung comment po dito ni John MacArthur, sabi niya, we are to bring them up. So yung phrase po na bring them up, so this phrase has the idea of nourishing them to maturity. Nourishing them, the children, to maturity. We are to tend to them like we would to tender plant. We are to help them reach their fullest potential in the Lord. So that's the comment of John MacArthur when it comes to enriching the children. And then, this counseling word, secondly, is that parents are to educate their children. Parents are to educate the children. Again, according to John MacArthur Study Bible, yung word po na nurture, sabi niya, the word nurture has the idea of the whole education of the child. Has the idea of the whole education of the child. It refers to the daily discipline of verbal instruction in the ways of life and the ways of the Lord. We are to see to it that our children learn all that they need while they are under parents' care. Then, when they leave the nest and enter the world, they will be prepared for the things they will face. Particularly ngayon sa mga kabataan na nagsisipag-aral sa sa eskwelahan. Lalo na po sa mga college na mga kabataan ngayon. Marami po ngayong mga universities, marami po mga colleges ngayon na kapag pumasok ang isang bata doon at doon nag-aral, ay natututo po ng communism. O kaya naman yung mga principles ng science. At hindi na po prinsipyo ng banal na kasulatan, ng salita ng Diyos, ang dala-dala ng isang Christian young people. So, mga magulang, be sensitive kung ano po yung impluensya na naibibigay ng mundo sa mga anak. Marami po mga churches na kung saan ay nagkakaroon po ng mga problema sapagkat ang mga kabataan na sumunod ng mga henerasyon na mga namumuno o namuno sa iglesia, ang daladala ng mga prinsipyo ay ang prinsipyo ng mundo. Mula sa science, mula sa communism. Isa po sa malaking problema ngayon sa mga kabataan sa US ay yung na-impluensyahan ng mga communism ngayon. So kung napanood niyo po, napakaraming mga demonstration ang
nangyayari sa US, na kung saan karaniwan mga kabataan ang kasama doon sa demonstration na yon. At ano po ang sinisigaw nila? Free Palestine. I-legalize ang same-sex marriage. I-promote ang LGBTQ. Bakit po naging ganun ang kaisipan ng mga kabataan? Dahil po sa impluensya ng mga eskwelahan na kanilang pinasukan na nagtuturo ng mga prinsipyo mula dito sa sanlibutan. And so it is very important for the Christian parents to educate their children, particularly about the Word of God. Kaya lang, again, sabi nga po sa mga teacher, you cannot give what you do not have. So papaano magtuturo ang isang Christian parent ng salita ng Diyos sa kanyang anak kung siya mismo ay hindi niya alam ang salita ng Diyos? So how many parents in the churches today na rooted and grounded sa salita ng Diyos? Merong personal na pag-aaral ng salita ng Diyos. But then it is very important that the parents, the Christian parents, educate their children about the Word of God. Then, the third counseling word na binigay dito ni Apostle Paul is that parents are to encourage their children. So yung word naman po na admonition dito na nabanggit ni Apostle Paul, sabi po ng MacArthur Study Bible, the word admonition means counsel, encouragement, and discipline. It refers to the act of guiding children toward maturity. There are times when we must give them direction in life. There are times when we must give them encouragement. And there are times when we must give them discipline. All of these things are used by the wise parents and the right measure to help their children become the men and women God designed them to be. God designed them to be. So parents are to encourage the children. And the fourth counseling word that the Apostle Paul gave to the fathers, to the parents in our passage. Number 4, parents are to evangelize their children. Many parents, Christian parents, they assume that because they are Christian and their children are going with them every Sunday to the church, ay kanina na pong minaliit ang kahalagahan na dapat ay turuan pa rin po at ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon sa kanilang mga anak. They simply assume that their children are already Christians, are already saved. At yun po ay napakalaking deception ng kaaway minsan sa loob ng simbahan. Maraming mga parents ang nadadaya ng kaaway sa pag-iisip po ng ganon, sa hindi na po pagbibigay ng importance na ibahagi, ituro sa kanilang mga anak ang kaligtasan, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Di po ba? Are we agree? Many parents inside the church, inaakala nila na, hindi ko na kailangan na ituro sa anak ko yung ano. Narinig niya naman sa church. Bahala na sila, Pastor Dan. Bahala na yung mga workers sa church Dan. But then, it is the parents that should be the first one to evangelize their children. Na i-evangelize ang kanilang mga anak. So be reminded, mga kapatid sa Panginoon, especially ang mga magulang. You have in your authority the children who are the future of the church of our Lord Jesus Christ.
Kung kaya't dapat naihanda po ang mga kabataan. Sabi nga ng Proverbs 22 verse 6, the way they should go. Yung daan na dapat nila lakaran at bilang mga mananampalatayang kabataan, yung daan na yon ay yung daan ng Panginoon, the way of the Lord. At hindi po yung daan ng sanlibutan. And so, it is the parents na kung saan ang unang-una sa lahat na merong responsibilidad na una, to enrich their children, to educate their children, to encourage their children, and to evangelize their children. So in closing, mga kapatid sa Panginoon, the will of the Lord for the family is to grow up together. And so, through the letter of Apostle Paul in our passage, in our text, Apostle Paul gave a message to the learners, which is the children. And so this message for the children is not simply a message, but it has to be applied to their life as Christian children. At ano po yung particular na message na yon, na utos na yon? Children, obey your parents in the Lord. Children, honor your father and mother. And to grow together, even the parents, when it comes to their parenting. So, the Lord or the Apostle Paul gave the parents here of counsel o yung word, a word for the leaders. And this word are the word of counsel or cautioning. It is a counseling word. And so it is a counseling word na yung counsel na ito that the parents is to enrich their children, that the parents is to educate their children, that the parents are to encourage their children, and that the parents are to evangelize their children. So by this way, the will of the Lord for the Christian family to grow up together will be fulfilled by obeying the message to the children and by applying the word for the leaders, by applying the word for the leaders. It is not simply a letter for the Christians, for the family, for the Christian family. It should be applied inside the church, inside the family. So may the Lord bless the message of His word, and let us close in prayer. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, we thank you so much, O Lord, for keep on teaching us on how to govern the family by the parents, Panginoon. Lord, it is your will for the Christian family to grow up together. Pagdating po sa mga anak, sa kanila pong pagiging masunurin sa iyong mga utos, Panginoon, na particularly sa amin pong pinag-aralan, sa sulat ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Efeso, na ang sundin ang mga magulang, parangalan at igalang ang mga ama at mga anak,
At pagdating sa mga magulang, ang turuan ang mga anak sa daan na dapat nilang lakaran, na kung saan ang daan na yon na dapat lakaran ng mga anak ay nagmumula sa salita ng Diyos. Panginoon, tulungan mo po ang mga anak. Tulungan mo po ang mga magulang na isabuhay at isagawa ang iyo pong mga utos na ito, Panginoon. Dahil ang iyong kalooban sa Kristiyanong pamilya ay ang lumago na magkakasama, Panginoon, sa pananampalataya at sa aming spiritual na pamumuhay. Nang sa ganon, ang bawat maliit na bahagi na unit ng pamilya ay tunay na maging malakas na impluwensya ng isang komunidad, ng isang bansa na kinabibilangan ng isang Kristiyanong pamilya. Na sa pamamagitan nito, Panginoon, ang iyo pong kalooban ultimately na ang iyong kaharian dito sa lupa ay i-advance, Panginoon, ng mga mananampalataya, ng mga pamilyang Kristiyano, ng mga mananampalataya. Ito pong lahat ang aming samo at panalangin, kasama po mga pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang may papurihan. Papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang salangitan. Amen. Mula sa Aklat ng Malakyas, ikatlong kabanata, talata 7 hanggang 10. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninakawan niyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. Sa makatuwid, bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng banal na kasulatan.
Tayo po'y manalangin. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga pagkapalang pinagkaloob niyo. Purihin ka sa katapatan niyo at sa iyong kabutihan na patuloy pinagkakaloob ang lahat ng aming mga pangailangan. Kaya nawa, Panginoon, sa aming pagsamba at pagpuri sa inyo, tanggapin niyo aming mga ikapo, aming mahandog at mga pangako, Lord, na salapi na patuloy yung gagamitin ng lahat na may ipon dito sa ikalalawig pa ng iyong gawain at iyong kaharian sa lupang ito. Maraming salamat po at pagpalain niyo po ang aming pagbibigaya at aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari po tayo po. At habang inabot po pabalik, ang ating ikapo ay ating pong awitin ang ating pangwakas na awit. Awitin po natin ang dakilang katapatan. Sing. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon.
po muli si Pastor Gary. Pangwakasan tayo sa panalangin. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O aming amang Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo pong pagsama at pangunguna sa natapos po namin na gawain ang pananambahan sa iyo, Panginoon, sa umaga pong ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa bawat isa na iyo pong dinala at pinagsama-sama sa iyong sambahan na ito, Panginoon, upang ihandog at ialay ang pagsamba na siyang nararapat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mensahe ng mga awitin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ng mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama-sama, sa fellowship ng bawat magkakapatid sa pananampalataya sa umagang ito, Panginoon, na iyo pong pinagpala, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa sa aming pong pansamantalang paghihiwalay sa pag-uwi po namin sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Kayo nawa, O Diyos, ang mag-ingat at gumabay sa bawat isa at patuloy, Panginoon, na ipabaon mo po sa bawat isa sa amin ang kagalakan, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian at pasasalamat. Ito po ang aming samo at panalangin sa makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Ngayon, doon sa mga pag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo ay makakapagharap na walang kapintasan na may malaking kagalakan sa harapan ng kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman. Amen. Itakot ang kaloob ng Diyos sa atin, ngunit ang lakas na siya ay sundin. May tibay, hinahon, at kagandang loob, kaya aral niya'y sundin. Nawa tayo'y lahat ng tapat, ang kanyang salita ikanyan. Nawa tayo'y lahat ng tapat, hanggang buhay nating magwakas. Mga kapatid, dala-dala mo ang pangako ng Panginoon na ikay higit na managumpay. Kaya wala pa pangambaan sa mga araw darating. Dahil wag mong kakalimutan at palagi mong daan, mahal tayo ng Diyos. So, dyan po natapos ang ating pagsamba sa oras na to at